Paano kung ang isang taong malapit sa iyo ang magtaksil sa anak ng Diyos, kapalit lamang ng 30 pilak? Isipin mo ang bigat ng desisyong iyon. Ang tunog ng mga barya na bumabagsak sa kamay ni Judas ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kasaysayan bilang simbolo ng pinakamasidhing labanan sa kaluluwa ng tao. Isa ito sa mga pinakamasakit at misteryosong pangyayari, ang pagtataksil ni Jesus ni Judas Iscariote. Isang lalaking naglakad kasama ng Mesyas, nakakita ng mga himala, nakarinig ng mga salitang may kapangyarihan, ngunit pinili pa ring tahakin ang landas ng dilim. Bakit? Dahil ba sa kasakiman, pagkadismaya o itinakda na ng tadhana? Sa video na ito, sisisirin natin ang mga dahilan sa likod ng desisyong iyon at kung ano ang itinuturo nito sa atin ngayon. Si Judas ay hindi isang estranghero, isa siya sa 12 alagad, kabilang sa pinakamatatalik kay Jesus. Ang pagiging malapit niya ay lalo lamang nagpapahiwatig ng isang mapait na katotohanan. Kahit ang mga nakalalapit sa liwanag ay maaaring maligaw sa dilim. Ang kwento ni Judas ay higit pa sa isang lumang kasaysayan. Isa itong salamin ng ating kaluluwa. Dito, nasusubok ang ating pananampalataya, katapatan at kalayaan sa pagpili. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Bawat video ay isang paglalakbay ng pananampalataya at pagninilay na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa Diyos at sa buhay. Upang maunawaan ang pagtataksil ni Judas, kailangan muna nating silipin ang mundong kanyang ginagalawan. Sa unang siglo, ang Judea ay nasa ilalim ng mapaniil na pamumuno ng Roma. Ang mga Hudyo ay sabik sa isang tagapagligtas, isang Mesyas na magpapalaya sa kanila at magbabalik ng kaluwalhatian ng Israel. Ngunit ipinahayag ni Jesus ang isang ibang uri ng kaharian, isang kahariang hindi nakikita ng mata, isang kahariang batay sa pag-ibig, kapatawaran at kababaang loob. Isipin mo ang pagkadismaya ng isang lalaking umaasang makakakita ng revolusyon, ngunit natagpuan ang isang mensahe ng pag-ibig sa mga kaaway. Dito nagsimulang tumubo ang binhi ng pagtataksil. Iba't ibang mukha ni Judas ang ipinapakita ng mga ebanghelyo. Sa ebanghelyo ni Juan, inilalarawan siyang sakim, tagapag-ingat ng salapi na nagnanakaw sa perang nakalaan sa grupo. Nang pahiran ni Maria ng mamahaling pabango ang mga paa ni Jesus, si Judas ang unang bumatikos. Kunwari nag-aalala sa mahihirap, ngunit ang kanyang puso ay puno na ng kasinungalingan. Di nagtagal, nilapitan niya ang mga punong pari at tinanong, "Magkano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko siya?" Ang sagot, 30 pilak, halaga ng isang alipin. Sa isip ni Judas, maaaring ito'y simpleng kasunduan, ngunit sa langit, ito'y tunog ng kulog bago dumating ang bagyo ng Kalbaryo. Ngunit may ibang pananaw. Paano kung si Judas ay hindi lamang magnanakaw, kundi isang idealistang nadismaya? Ayon sa ilang iskolar, nais niyang pilitin si Jesus na kumilos. Inaasahan na kapag siya'y inaresto, gagamitin niya ang kapangyarihan ng Diyos upang palayain ang sarili at simulan ang inaasam na himagsikan. Isipin mo ang desperasyong iyon, ang pag-aakalang tinutulungan mo ang Diyos, ngunit sa huli, nasira mo ang kanyang plano. Hindi ba't madalas din nating ginagawa iyon? Kapag tayo'y nagmamadali, sinusubukang pangunahan ang kilos ng Diyos at sa bandang huli, tayo rin ang nahuhulog sa bitag ng ating kagustuhan. Ngunit may lalim pang higit dito. Ang Biblia ay nagsasabing bahagi ito ng dakilang plano. Sa Juan 13:18, sinabi ni Jesus, "Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtataas ng sakong laban sa akin." Ipinahihiwatig nito na ang pagtataksil ay matagal nang isinulat. At dito pumapasok ang malaking kabalintunaan.
Kung itinakda na ang mangyari, may pagpipilian pa ba si Judas? Ito ang walang hanggang tanong sa pagitan ng kalooban ng Diyos at ng kalayaan ng tao. Sinasabi ng ilan na alam ng Diyos kung ano ang pipiliin ni Judas, ngunit ginamit niya iyon upang matupad ang kanyang layunin. Para naman sa iba, si Judas ay isang malungkot na kasangkapan, isang bahagi ng plano ng kaligtasan na nagdulot ng sariling pagkawasak. Ngunit walang mas mabigat na pahayag kaysa sa mga salita ni Jesus. Ang anak ng tao ay paroroon ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, ngunit sa taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sana'y hindi siya ipinanganak. Mateo 26:24. Isang pahayag na nagpapakita ng parehong katuparan ng propesya at bigat ng pananagutan. Si Judas ay naging bahagi ng plano ng kaligtasan, ngunit siya rin ang pumiling magtaksil. Dito nakapaloob ang misteryo ng sangkatauhan, ang pag-ibig at pagkakasala, ang kalayaan at tadhana. Sa pagninilay sa buhay ni Judas, tayo'y tinatawag na suriin ang sarili. Ilang beses na rin ba nating ipinagpalit si Kristo sa ating 30 pilak, mga anyo ng kasiyahan, kasinungalingan o pansariling kapakanan? Ang aral ni Judas ay malinaw. Ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa pisikal na presensya kundi sa katapatan ng puso. Ang pagbagsak ay hindi nagsisimula sa halik ng pagtataksil, kundi sa unti-unting paglamig ng ating relasyon sa Diyos. Kung nais mong mas malalim na maunawaan ang kwento, basahin ang 4 na ebanghelyo ng pagpapakasakit: Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pansinin kung paano inilalarawan ng bawat isa si Judas. At higit sa lahat, tandaan, kahit sa pagtataksil, tinawag pa rin siya ni Jesus na kaibigan. Sa salitang iyon, ipinakita ang pinakamalalim na mukha ng biyaya, isang paalala na mas malawak ang kapatawaran ng Diyos kaysa sa lalim ng ating kasalanan. Sa huli, ang kwento ni Judas ay tungkol sa atin. Tungkol ito sa pagpili sa pagitan ng pananampalataya o kaginhawahan, sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos o sa sarili. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng 30 pilak sa paglipas ng mga siglo, nananatiling buhay ang tanong, ano ang ipinagpapalit mo para kay Jesus? Mag-iwan ng iyong saloobin sa mga komento, i-like ang video na ito at ibahagi sa iba. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng salita ng Diyos at patatagin ang ating pananampalataya. Dahil sa dulo, ang pag-unawa kay Judas ay pag-unawa sa biyayang tinanggihan niya at biyayang patuloy na iniaalok sa atin ngayon.